May mga panahon na parang gusto mong sumigaw sa langit. Lord, kailan? Kailan mo ipapakita na hindi ako sinayang? Kailan mo ipapakita na hindi ako mali? At kailan mo ipapakita na hindi nila ako kilala ng buo? Pero minsan, ang sagot ni God ay hindi laging mabilis, kundi malalim. Hindi laging ingay, kundi proseso. Hindi laging bigla ang boom na tagumpay, kundi unti-unting pagangat na may kasamang pagbabago ng puso. James 4 verse 10 says, "Humble yourselves before the Lord, and He will lift you up." Ang promotion ni God ay hindi laging about position, kundi about purpose. Kapag sinabi nating ipopromote ako ni Lord, madalas iniisip natin ay recognition, achievement, blessed na business, magandang opportunity, and finally, nakita rin nila. Pero ang promotion ni God ay kadalasan nagsisimula sa loob bago sa labas. Kasi ang tunay na promotion ay kapag dati madaling matrigger, pero ngayon marunong nang manahimik. Dati kailangan ipaglaban ang sarili, pero ngayon marunong nang ipagkatiwala. Dati nasasaktan sa pang-iinsulto, pero ngayon mas malalim ang kumpiyansa sa calling mo. At dati takot mag-fail, pero ngayon handa ka nang matuto kahit madapa. Bago ka iangat ni Lord sa harap ng iba, iaangat ka muna niya sa loob mo para kapag dumating ang spotlight, hindi ka wasak ng pressure. Hindi ka lasing sa papuri at hindi ka uhaw sa validation. Matthew 23 verse 12 says, "For those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted." Minsan, ang opponents ay hindi lang tao. Ito rin ay ang mga boses na bumabaon. Oo, may mga taong tunay na nanira. May mga nagsabi, hindi yan uubra. May mga tumawa habang nag-uumpisa ka pa lang. At may mga naghintay ng pagkakamali mo para masabing tama sila. Pero minsan, ang pinakamaingay na opponent ay yung takot mo, insecurity mo, trauma mo, memorya ng mga panliliit, at yung boses na paulit-ulit na nagsasabing baka hindi ka talaga enough. At doon gumagawa si God ng justice. Tinatahimik niya yung kasinungalingan sa pamamagitan ng katotohanang pinapatatag ka niya araw-araw. Exodus 14 verse 14 says, "The Lord will fight for you. You need only to be still." Ang vindication ni God ay hindi laging revenge, kundi restoration. Mahalagang maintindihan natin ito. Ang justice ni God ay hindi tulad ng justice ng tao. Tayo, kapag nasaktan, gustong bumawi. Gustong ipahiya rin sila. Gustong makikita nila. Gustong may eksena. Pero si God, kapag sinabi niyang ibibindicate ka niya, ang ibig sabihin ay ibabalik niya ang dignity mo. Ibabalik niya ang paniniwala mo sa sarili mo. Ibabalik niya yung joy na ninakaw ng panlalait. At ibabalik niya yung lakas na naubos sa kakapaliwanag. At oo, kasama minsan sa restoration na makikita rin ng mga taong nang maliit sa iyo na mali sila. Pero hindi dahil ginusto ni Lord ang drama, kundi dahil gusto niya ng testimony. Gusto niya na ang buhay mo mismo ang magpapatunay na hindi siya natalo, hindi siya sinuko, at hindi siya iniwan ng Diyos. Psalm 14 verse 7 says, "When the Lord restores the fortunes of His people,
Let Jacob rejoice and Israel be glad. Bakit minsan pinapatagal ni Lord? Kasi may mga bagay na kapag minadali, hindi mo madadala. May mga promosyon na kung binigay agad ay magiging pride, magiging panlalaban, magiging pagmamataas, magiging tingnan niyo ako, imbis na salamat Lord. Kaya minsan pinapatagal niya kasi pinapalalim muna niya ang roots mo. Tinuturuan ka muna niya ng karakter, binubuo niya muna ang mindset mo, at iniaalis niya muna yung ugali ng kailangan kong patunayan. Dahil darating ang araw na hindi mo na kailangang patunayan, kasi ang bunga ang magsasalita nito. Galatians 6 verse 9 says, "Let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up." Ang tahimik na season ay hindi empty, kundi preparation yan. Yung season na parang walang nakakapansin, pero araw-araw kang lumalaban. Yung season na nag-aayos ka ng buhay mo, ng routine mo, pangarap mo, kahit pagod ka. Yung season na umiiyak ka sa gabi, pero bumabangon ka pa rin sa umaga. Yan ang season na gusto ni God. Kasi doon niya ipinapakita na kaya mo bang maging faithful kahit walang audience. Kaya mo bang maging consistent kahit walang palakpak? At kaya mo bang gumawa ng tama kahit walang immediate reward? At kapag nakita niya yung puso mong tapat, saka niya unti-unting binubuksan ang pintuan na hindi kayang isara ng kahit sinong nanira sa iyo. Psalm 37 verse 5 says, "Commit your way to the Lord, trust in Him, and He will do this." May araw na yung mga nanlait mapapatahimik, pero ikaw, matututo ring maging tahimik. Minsan, ang akala natin, ang justice ay kapag napahiya sila. Pero minsan, ang justice ni God ay kapag dumating ang success mo at wala ka nang kailangang sabihin. Hindi mo na sila iniisip, hindi mo na sila binabanggit, hindi mo na kailangan i-post para lang may mapatunayan kasi healed ka na. At yan ang pinakamalaking vindication, yung hindi ka nahawak ng sugat mo. Psalm 23 verse 5 says, "You prepare a table before me in the presence of my enemies." Paano mo malalaman na malapit na ang promotion? Hindi laging may fireworks. Minsan ang sign ay mas kalmado ka na. Mas malinaw na ang priorities mo. Mas kaya mo nang maghintay. Mas kaya mo nang magtiwala. Mas kaya mo nang mag-work ng tahimik. Mas kaya mo nang magpatawad kahit hindi mo sila kinakausap. At mas nagiging totoo na yung line na, "Lord, ikaw na." Kapag ganyan, malapit na. Kasi hindi lang yung opportunity ang handa, kundi handa na rin ang puso mo. Huwag mong sayangin ang season na ito. Kung nasa gitna ka ng laban at may mga taong hindi naniniwala sa'yo, huwag mong isipin na natalo ka. Minsan, ang delay ay protection. Minsan, ang quiet ay training. At habang iniisip nila na nawawala ka, si God naman binubuo ka. Pinapatalas ka. Pinapalinaw ang pangarap mo at pinapahaba ang pasensya mo. Darating ang araw na hindi mo na kailangang ipaliwanag ang sarili mo. Yung result na mismo ang magsasalita sa iyo at yung buhay mo ang magiging sagot. At kapag dumating ang araw na yon, tandaan mo, ang promotion na galing kay God ay may kasamang peace.
Hindi ka magiging alipin ng opinyon ng tao. Hindi mo na kailangan ng approval ng lahat. At higit sa lahat, hindi mo na kailangang manira pabalik. Kasi ang Diyos na ang nag-angat sa iyo. Siya rin ang nagligtas sa iyo, hindi lang sa failure, kundi sa bitterness.